Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Isang janitor sa isang malaking kumpanya si Bernie. Halos 3 taon na din siyang nagtatrabaho dito. Araw-araw ay kailangan niyang pumasok sa trabaho dahil siya lang ang inaasahan ng kanyang asawa at 2 anak. Madalas ay napapagod na siya at gusto munang magpahinga, pero hindi pwede dahil madami ang kanilang mga gastusin. Idagdag pa na malapit na ang pasukan sa eskwelahan ng 2 niyang anak, kaya lalo niyang sinisipagan ang pagtatrabaho. Inay, kailan po ba kami papasok sa private school? Sila Daniel po kasi, nakaklase ko, lumipat na sa private school. Gusto ko din po sanang pumasok doon sa school nila Daniel. Napatingin naman si Marites sa asawa niya at hindi alam kung ano ang isasagot sa bata. Edward, mahal ang bayad kapag sa private school ka pumasok at wala tayong pera para doon. Huwag kang mag-alala kapag lumaki ang sahod ng tatay mo at nakaipon kami ay ipapasok namin kayo sa private school ng kapatid mo. Wika ni Marites sa anak. Sa isip ni Bernie ay naaawa siya sa kanyang mga anak dahil hindi niya maibigay ang gusto ng mga ito. Lumiliit ang tingin niya sa sarili niya dahil pakiramdam niya ay kulang na kulang pa rin ang mga ginagawa niya. Maliit lang ang sahod niya at pilit nila itong pinagkakasya dahil wala naman silang ibang malalapitan. Malalayo ang kanilang mga kamag-anak at ang mga kapatid niya naman ay may kanya-kanya ng pamilya. Ang may-ari naman ng kumpanyang pinapasukan niya na si Mr. Cruz ay isang malupit na amo. Ayaw nitong nakikitang nagpapahinga sa oras ng trabaho ang kanyang mga tauhan, lalo na ang mga kagaya niyang janitor, dahil katwiran niya ay binabayaran niya sila at gusto daw niyang sulitin ang lahat ng ibabayad nito sa kanila. Paring Bernie, magpahinga ka muna sa paglilinis dyan, baka naman madulas na ang mga naglalakad dito dahil sobrang kinis na ng sahig sa kakalinis mo. Baka mamaya ay madulas pa si Mr. Cruz dyan, siguradong lagot ka. Wikang pabiro ni Robert kay Bernie na isa ding janitor. Matagal na silang magkasama sa trabaho kaya nagagawa na nilang magbiro sa isa't isa habang nagtatrabaho. Iyon ang kanilang paraan para mawala ang pagod na kanilang nararamdaman. Naku Robert, kailangan kong magsipag sa trabaho dahil malapit na ang pasukan ng mga bata. Hindi ako pwedeng makita ni Mr. Cruz na walang ginagawa at baka sisantehin ako nun. Wika ni Bernie sa kaibigan. Pagdating naman ng kanilang lunch break ay sabay silang kumain ni Robert sa utility room. Isang maliit lang na mesa ang naroon at kasya lamang sa kanilang 2. Habang kumakain naman ay naaamoy din nila ang mga pinaghalo-halong amoy ng mga sabon na ginagamit nila sa paglilinis. Paring Bernie, sardinas na naman ang ulam mo? Abay, 1 linggo na yata kitang nakikita na puro sardinas ang ulam. Baka naman magkasakit ka na niyan kasi hindi maganda sa katawan na palaging sardinas ang ulam. Ito ang gulay. Kumain ka ng gulay pare at huwag yan puro sardinas. Wika ni Robert nang mapansin na sardinas na naman ang ulam ng kasamang si Bernie, sabay alok sa kanya ng gulay na niluto naman ng asawa niya. Alam mo naman paring Robert na nagtitipid ako. Hindi pwedeng bumili ng masarap na ulam dahil kakapusin kami sa budget. Tiis-tiis na lang muna at naniniwala naman akong may awa ang Diyos sa atin, sagot naman ni Bernie. Pagkatapos kumain ay tinawag si Bernie ni Mr. Cruz para ipalinis ang conference room dahil gagamitin daw ito sa susunod na mga araw. Bernie, ikaw na ang maglinis dito. Gusto ko ay malinis at wala akong makikitang kahit na maliit na dumi. Naiintindihan mo ba? Mga bigating tao ang mga uupo dyan sa susunod na araw, kaya ayusin mo trabaho mo. Wika ni Mr. Cruz at saka ito umalis. Nasanay na din sila Bernie at Robert sa ugali ng kanilang amo, pero minsan ay hindi nila maiwasan na sumama ang loob nila dito dahil palagi na lang itong nakasigaw at galit mag-utos. Pagka-uwi naman ng bahay ay sinalubong siya ng asawa niyang si Marites.
Kamusta ang trabaho, Bernie? Magpahinga ka muna at maaga pa naman at nagluluto pa ako ng hapunan natin. Ang mga bata ay naglalaro pa sa kapitbahay. Wika ni Marites sa asawa. Medyo masama naman ang pakiramdam noon ni Bernie dahil sa dami ng kanyang ginawa sa trabaho, kaya nagpahinga muna siya at nakatulog. Gabi na nang gisingin siya ng asawa para kumain. Gumising ka na, Bernie, at kakain na tayo. Ang mga bata ay nauna ng kumain kanina. Pagpasensyahan mo na ang niluto kong sardinas na nilagyan ko lang ng miswa, iyon na lang kasi ang kasya sa budget natin, wika ni Marites sa asawa habang ginigising ito. Medyo masama ang pakiramdam ko, Marites, at sa tingin ko ay lalagnatin ako. Huwag ka muna kayang pumasok sa trabaho bukas at magpahinga ka na lang dito, wika ni Marites na nag-aalala sa asawa. Kailangan kong pumasok sa trabaho dahil sayang naman ang araw. Kailangan kong sipagan dahil malapit na ang pasukan ng mga bata sa eskwelahan. Huwag kang mag-alala, kaya ko pa naman. Wika ni Bernie. Pagkatapos kumain ay uminom siya ng gamot at natulog na. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal ay naghanda na siya para pumasok sa trabaho. Habang nasa biyahe si Bernie ay ramdam niya na ang bigat ng kanyang pakiramdam at gusto niya na sanang umuwi at magpahinga na lang. Pagdating sa trabaho ay napansin naman agad ni Robert ang pamumutla ni Bernie. "O Bernie, mukhang nilalagnat ka yata, namumutla ka na. Magpahinga ka muna kaya, dun ka muna sa utility room at ako na ang bahalang maglinis dito. Sabi ko naman sa'yo, kumain ka din ng gulay paminsan-minsan at hindi puro sardinas ang inuulam mo." Wika ni Robert sa kanya. Pagdating sa utility room ay umupo siya sa isang kahoy na upuan at saka sumandal at pinilit na ipikit ang kanyang mga mata. Makalipas naman ang halos isang oras ay nagising naman si Bernie sa malakas na boses ni Mr. Cruz. "Hoy Bernie, nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. At bakit ka natutulog sa oras ng trabaho? Ang mga kasama mong janitor ay nandun sa labas at nagtatrabaho. Samantalang ikaw nandito, ang sarap ng buhay mo, natutulog ka lang. Aba, mahiya ka naman sa mga kasama mo at sa akin na nagpapasweldo sa'yo." Wika ni Mr. Cruz, naggalit na galit sa kanya. "Pasensya na po, Mr. Cruz, dahil masama po ang pakiramdam ko ngayon," wika ni Bernie sa mahinang boses. "Aba, hindi ko na problema yan, Bernie. Basta nandito ka sa loob ng kumpanya ko, ay dapat kang magtrabaho. Dahil bawat segundong lumilipas ay binabayaran kita, at hindi kita binabayaran para matulog lang dito. Sige, labas doon at magtrabaho ka kung ayaw mong mawalan ng trabaho." Dagdag pa ni Mr. Cruz at hinampas pa nito ang isang lamesa doon na kinakainan nila Bernie. "At huwag na huwag kang absent bukas dahil may darating akong mga bisita at mga investors. Gusto kong malinis ang buong building at bawat opisina dito. Kapag may nakita akong mga kalat, ay mananagot kayo sa akin, lalong-lalo ka na, Bernie," wika ni Mr. Cruz at pabalibag na sinarado ang pintuan ng utility room. Tumayo naman agad si Bernie na medyo umayos na ang pakiramdam. Nakita naman siya ni Robert at tinanong kung bakit lumabas na. "Nakita ako ni Mr. Cruz sa loob ng utility room habang natutulog. Akala ko tatanggalin niya na ako sa trabaho," wika ni Bernie kay Robert. Pagka-uwi ng bahay ay nagpahinga agad si Bernie at uminom ng gamot. Huling gamot na yon at wala na din siyang pambili nito bukas. Gabi na nang magising siya at saktong kumakain ang dalawa nilang anak. "O Bernie, gising ka na pala, sumabay ka ng kumain sa amin. Ano, maayos na ba ang pakiramdam mo? Sabi ko naman sa'yo ay magpahinga ka muna." Wika ni Marites sa asawa. Si Bernie naman ay umupo na din para kumain. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang pakiramdam ni Bernie pero pumasok pa rin siya. Habang nasa jeep ay nakita ni Bernie ang isang batang babae nang mahagip ito ng mabilis na sasakyan. Agad na pinahinto ni Bernie ang jeep at bumaba para tulungan ang batang babae. Ang sasakyan naman na nakasagi sa bata ay nagmadaling umalis doon
at hindi man lang huminto. Ang batang babae naman ay mukhang anak ng isang mayaman at nakasuot ng uniform ng isang kilalang private school. Sumigaw siya ng tulong pero walang kahit sino man ang lumalapit sa kanila. Hanggang sa isang babae ang nagmamadaling lumapit sa kanila at sinabing siya ang yaya ng bata. "Naku, anong nangyari sa alaga ko? Siguradong lagot ako nito kapag nalaman nilang may nangyari kay Angel," wika ng isang babae na halos umiiyak na. "Teka, saan ka ba kasi nagpunta at pinabayaan mo ang alaga mo?" tanong ni Bernie sa babae. "Naku, may binili lang ako. Sabi ko sa kanya ay huwag siyang aalis sa pwesto niya." Wika ng babae. Agad na tumawag ng taxi si Bernie para ihatid ng hospital ang bata. Pagdating doon ay agad na inasikaso ng mga doktor ang batang babae. Hindi naman namalayan ni Bernie ang oras at huli na nang mapansin niyang late na siya ng 2 oras sa trabaho. "Naku, late na ako sa trabaho. Siguradong lagot ako sa amo ko. Ikaw na ang bahala dyan sa alaga mo. Tawagan mo na lang ang mga amo mo." Wika ni Bernie sa babae at nagmamadali na itong umalis ng hospital. Agad na pinara ni Bernie ang dumaan na jeep at pagdating nga niya sa trabaho ay nagmamadali niyang hinanap si Robert. "O bakit ngayon ka lang, Bernie? Kanina ka pa hinahanap ni Mr. Cruz. Mukhang mainit ang ulo niya ngayon. Puntahan mo nga daw pala siya pagdating mo." Wika ni Robert. Kinabahan naman si Bernie sa mga sinabi ni Robert at nagmamadaling pinuntahan ang opisina ng amo. "Good morning po, sir. Hinahanap niyo daw po ako?" Wika ni Bernie nang pumasok ito sa opisina ni Mr. Cruz. "Bakit ngayon ka lang, Bernie? Di ba sabi ko sa iyo ay agahan mo ang pasok mo? Bakit late ka pa rin ngayon?" "Pasensya na po kayo, sir, dahil masama po talaga ang pakiramdam ko at may tinulungan po kasi akong batang babae na nahagip ng sasakyan sa kalsada. Dinala ko nga po sa hospital, kaya na-late po ako," wika ni Bernie sa kanyang amo. "At sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Nung isang araw ay nahuli kitang natutulog sa oras ng trabaho. Ngayon naman late kang pumasok. Pagod na ako sa iyo, Bernie. Bukas ay huwag ka nang papasok dahil tanggal ka na sa trabaho. Hintayin mo na lang ang tawag sa iyo kung kailan mo makukuha ang huling sahod mo. Huwag ka nang magsalita, Bernie. Lumabas ka na dito." Malungkot ang mukha ni Bernie habang palabas ng opisina ni Mr. Cruz. Hindi niya alam ang gagawin at kung paano niya sasabihin sa kanyang asawa at mga anak na wala na siyang trabaho. Nasalubong naman niya si Robert habang naglalakad at sinabi dito ang mga nangyari. "Robert, wala na akong trabaho. Tinanggal na ako ni Mr. Cruz dito sa kumpanya. Hintayin ko na lang daw ang tawag kung kailan ko makukuha ang huling sweldo ko." Ito ang malungkot na sabi ni Bernie sa kaibigan at umalis na doon. Habang nasa jeep ay inisip niya ang batang babae na kanyang tinulungan. Hindi niya lubos akalain na ang pagtulong pa sa kapwa ang magiging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Pagka-uwi ng bahay ay malungkot niyang ibinalita sa asawa ang mga nangyari. "Wala na akong trabaho. Na-late kasi ako kanina pagkatapos kong iligtas yung batang nahagip ng kotse. Galit na galit sa akin si Mr. Cruz at tinanggal ako." "Naku, paano na yan, Bernie? Malapit na ang pasukan ng mga bata. Ngayon ka pa nawalan ng trabaho kung kailan kailangan natin ng pera," wika ni Marites na nag-aalala. "Huwag kang mag-alala, maghahanap agad ako ng bagong trabaho. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung may alam silang pwede kong pasukan," sagot naman ni Bernie. Samantala, si Mr. Cruz naman ay nakatanggap ng isang tawag mula sa yaya ng kanyang anak. "Hello, sir. Huwag po kayong mabibigla at magagalit. Si Angel po kasi ay nahagip ng isang sasakyan kaninang umaga." Napatayo naman sa kanyang upuan si Mr. Cruz at agad na pinuntahan ang anak sa hospital. "Ano bang ginagawa mo at paano nabangga ang anak ko? Akala ko ba ay binabantayan mo siya ng maayos?" wika ni Mr. Cruz sa yaya.
May binili lang po ako at pagbalik ko ay nahagip na po si Angel ng sasakyan. Mabuti na lang po at may isang lalaki ang tumulong sa amin para madala dito si Angel sa hospital. Anong sabi mo? May isang lalaki ang tumulong sa inyo ni Angel. Sino siya at anong pangalan niya? Wika ni Mr. Cruz. Hindi ko na po naitanong kung anong pangalan niya, sir, kasi nagmamadali na po siyang umalis dahil late na daw po siya sa trabaho. Namumutla nga din po ang hitsura niya at parang may sakit siya. Nang marinig ito ni Mr. Cruz ay bigla niyang naalala si Bernie. Hindi kaya si Bernie ang tumulong sa anak ko. Ito ang nasambit niya sa sarili habang nakatingin sa anak na nakahiga sa kama ng hospital. Kinabukasan naman ay maagang umalis si Bernie para maghanap ng trabaho. Nagtanong-tanong siya sa mga nakikita niyang mga kumpanya kung may bakante sila doon kahit na janitor lang. Baka po pwedeng magtanong, sir, may bakante po ba dyan na pwede kong applyan? Tanong ni Bernie sa isang security guard ng kumpanya. Naku, sir, wala pa pong bakante dito. Baka po sa susunod na buwan pa, bumalik na lang po kayo. Wika ng guard. Tanghali na iyon at nagugutom na siya kaya kumain muna siya sa isang karinderya. Gulay at isang order na kanin lang ang kinain ni Bernie dahil sakto lang na pamasahe ang natira sa kanya. Pagkatapos kumain ay nakatanggap siya ng tawag sa HR ng kumpanya ni Mr. Cruz at pinababalik siya nito sa opisina. Pagdating doon ay muli siyang nakita ni Robert. "Oh, ang bilis mo naman bumalik. Tinawagan ka na ba para kunin ang huling sweldo mo, Bernie?" tanong ni Robert. "Baka ganun na nga pa rin, Robert. Ayaw na talaga akong makita ni Mr. Cruz," wika ni Bernie. Pagpasok sa opisina ng HR ay sinabi nitong nais daw siyang makausap ni Mr. Cruz at puntahan niya daw ito sa kanyang opisina. Kinakabahan pero nagtungo pa rin doon si Bernie. "Magandang araw po, sir. Pinapunta niyo daw po ako dito," wika ni Bernie. "Bernie, patawarin mo ako dahil sa ginawa ko sa iyo kahapon. Hindi ako nakinig at hindi ako naniwala sa mga sinabi mo. Ang batang babae pala na niligtas mo kahapon ay ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, Bernie." Paliwanag ni Mr. Cruz na malungkot ang mukha. "Binabawi ko na ang pagtanggal ko sa iyo sa trabaho. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Ito ang sobre, Bernie. May laman na pera yan bilang gantimpala sa ginawang pagligtas sa anak ko, kunin mo na yan. At isa pa ay balak kitang ipromote bilang head ng ating utility dahil nag-resign na si Mang Renato. Tataasan ko ang sweldo mo, Bernie, at may dagdag pang ibang benepisyo." Wika ni Mr. Cruz. Si Bernie naman ay hindi alam kung anong sasabihin at hindi agad naniwala na ang batang kanyang niligtas ay anak pala ng kanyang amo. "Maraming salamat po, sir. Sa katunayan ay naghahanap na nga po ako ng bagong trabaho ngayon. Pero mahirap po humanap ng may bakante ngayon. Hindi ko din po alam na anak ninyo ang batang niligtas ko kahapon." "Sorry, Bernie, dahil hinusgahan kita agad. Dapat pala ay nakikinig ako sa inyo bilang mga empleyado ko." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay masayang binalita iyon ni Bernie kay Robert. "Talaga, Bernie, hindi ka natatanggalin ni Sir at ikaw na ang papalit kay Mang Renato na head ng utility?" Masayang wika ni Robert sa kaibigan. "Oo, Robert, si Sir na ang nagsabi sa akin kasi anak pala niya yung batang niligtas ko noong isang araw. Nagsorry siya sa akin kasi hindi daw siya naniwala sa mga sinabi ko." Wika ni Bernie. Pag-uwi naman ay masaya si Bernie na pumasok sa kanilang bahay at napansin naman yon ni Marites. "Bakit masaya ka yata? May nahanap ka na bang trabaho?" "Wala akong nakitang trabaho pero pinabalik ako ni Sir sa kumpanya at hindi niya na ako tinanggal." Wika ni Bernie, pero naguguluhan si Marites sa sinabi ng asawa. "Yung batang niligtas ko kasi kahapon ay anak pala ni Sir. Hindi nga din ako makapaniwala sa nangyari. Saka tinaasan din ni Sir ang sahod ko at na-promote na ako bilang head ng utility namin.
At nagbigay pa si Sir sa akin ng sobre na may pera, hindi na tayo kakapusin ngayon. Masayang wika ni Bernie sa asawa. Nang sumunod na taon ay sa private school na nila ipinasok ang dalawa nilang anak. Ang pera naman na binigay ni Mr. Cruz kay Bernie ay pinuhunan ni Marites para magtayo ng isang sari-sari store. Simula noon ay nakakakain na din sila ng masarap at hindi na palaging sardinas ang ulam nila. Masaya si Bernie sa mga nangyari sa kanilang buhay. Hindi niya inakala na ang ginawa niyang simpleng pagtulong sa isang bata ay magbubunga ng napakalaki. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na iyan sa ating comment section at pupusuan natin iyan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.